na yung tile cladding natin 15 cm by 60 cm. Deco stone ang design nya. Rough na rough talaga siya. Napakaganda nito. So dito nagkakabit na tayo ng water closet natin. So ito papalitan na lang natin to ng cornisa kasi undersize yung tiles. Then dito naman may zero kami na maliit. Ayun na. So yung problema na to pagdating sa mga tiles natin, dyan mo makikita kung okay yung layout. Dito kinabit namin kasi tsaka lang namin napansin yan kasi syempre magli-layout kami, bibilangin mo yan kung ilan yung mapupuntang tiles hanggang doon sa may ceiling niya. Ba yung pong project natin? Ako mukhang nakakalak Ay hindi. DOH. Ayan, so ito yung isang kailangan natin ipalinis talaga. So tuloy na pag-usapan na namin ito ni Mada. Papaklear natin to sa mga susunod na araw kasi kailangan maklear to kasi itatiles to ng buo dito. Ayan. So itong mga scaffolds magagamit pa natin to para sa painting works, para sa exterior kasi yun pa yung mga susunod. Pero ito napakaraming impact So ito na yung tile cladding natin 15 cm by 60 cm. So napakaganda nito. Yung design nito ayan. So deco stone ang design nya. Rough na rough talaga siya. Napakaganda nito. 15 cm means 15 cm yung taas niya o kaya yung lapad niya, tapos yung haba naman niya 600 mm o kaya 60 cm. So yun po yung ginamit natin. And buo ito. Actually mayroong mga pipe kasi to downspout niya, ngayon tinago natin kasi dito dumaan. Tinago natin para at least malinis, tsaka in-offset natin kasi kailangan i-offset yun para makuha natin yung laki ng ating downspout. So yun po yung nagawa ko sa tropa. So dito naman ito magagawa na mamaya yung mga base cabinet at saka yung mga pintuan. So dito nagkakabit na tayo ng water closet natin. Okay, so kakabit na lang naman na yan, ganun din sa taas. So ako na ilagay na nila yan sa taas. Tingnan natin. Kita natin. Ito ang hagdan. Ayan, papagawa pa natin ito sa tropa. Papawelding na natin yan bukas. Ayan. So dito na lang yung sa may tawag na ito, sa may sink nyo na lang. Tignan nyo kung gaano kalinis na. Napakaganda. So ito papalitan na lang natin ito ng cornisa kasi undersize yung tiles. Yung pag-compute namin ng tiles hindi naging sakto. Floor drain natin dito, ayos na rin. Medyo tinasan natin ito ng bahagya kasi nga ang problema halos magkapantay yung level ng flooring. Yun yung paraan natin. So i-grout lang naman na yan, linis na. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung tiles na. So buo naman na ako yan. So ito yung kinakarap namin dito na isa. Actually dito sa kabila yun yung problema. Then dito naman may zero kami na maliit. Ayun na. Dito medyo malaki-laki yung zero niya kaya hinabol namin. So may problema tayo dito na hindi siguro na experience na rin to ng karamihan. So yung problema na to pagdating sa mga tiles natin. Alam niyo po ba yung tiles na yan, yun yung magbibigay talaga ng magsusumbong kung tama ba talaga yung building o kaya tama ba yung layout ng mga poste, mga walls, kung tama ba, nagkakatugma ba, kung kagaya nito, kung sakto ba, no? So yan, dyan mo makikita kung okay yung layout. Ngayon, akala mo yung tiles na yung magsusumbong. Totoo siya na nagsumbong nga kung saan siya yung mismong mali, yung tiles na yan. Alam niyo bakit? Dito kinabit namin
Kasi tsaka lang namin napansin yan. Kasi syempre magli-layout kami, bibilangin mo yan. Kung ilan yung mapupuntang tiles hanggang doon sa may ceiling niya. So ngayon, mag-start tayo dito. Hindi ka naman pwede mag-start sa taas, pababa eh. Mag-start ka sa baba, kung saan dito yan. Mahuhuli yung siruho. Kasi ang siruho namin always na sa baba. Kasi nga, ang siruho natin dapat hindi napapansin kung saan nasa baba lang siya, para at least kung maliit man to, kung ganito man lang siya kaliit, okay lang kasi buo pa rin yung nakikita mo. Kasi hindi mo naman titingnan sa baba eh, titingnan mo sa taas eh. Ngayon, ang nangyari dito, nag-layout kami dito sa may baba, paakyat. So, standard na sukat natin, 30 cm by 60 cm, based dun sa may tiles na gagamitin mo. So, ina-expect mo na yan na ang gagamitin mo, 30 by 60. So, kung 30 by 60 yan, kung pahalang yung latag, dapat 30. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na tiles yung may lalatag, bali siyam yung pang siruho natin. So, ngayon, ang kinompute ng tropa natin ay yung tiles natin na kung saan i-divide niya na yan sa 30 cm. Ganun naman yung tamang layout, no? Ngayon, nagkamali tayo. Alam kung bakit? Dahil sa tiles na to, lumalabas na kami talaga yung mali. Siyempre, mali na kami dun eh. Nagkamali kami dahil hindi namin dinoble check yung tiles kung nasa standard ba na sukat o hindi. Pero, ang nangyari dito, itong tiles pala na to, 30 cm na yan, ay undersize pala. Undersize means mas maliit dun sa standard na sukat ng tiles natin. So yun yung naging problem namin. Kaya may siwang dun sa taas. No? Pero yung siwang na yan, may solusyon naman tayo. Sabi ko naman sa tropa, huwag mo nang habulin. Kasi masyado maliliit yung tiles. Kapag kaya kinakat mo, possible, mababasag. Habang kinakabit mo yan, possible, mababasag. Baka hindi mo pa makuha yung saktong sukat, eh pangit yung kalalabasan, lalo na't maliit. So ngayon, ang solusyon ko dyan, lalagyan na lang ng kornisa. So yun naman yung pinaka-solusyon niya. Pero okay naman na yun. Wala namang problema, mga kamusta, no? Ngayon, etong i-share natin na video na to, napaka-importante na mag-double check tayo lagi. Napaka-importante niya. Kasi, alam niyo yung tiles na to, ang expectation natin ay sakto yung sukat. Lahat naman ng materials ngayon, nagiging substandard, gawang nagiging iba yung sukat eh. Kumbaga, binabawasan nila para ma-meet nila yung presyo, yung weight, yung lahat na, para mabenta nila. So sa ngayon, hindi ko naman sinisisi yung fabricator na ito. Ngayon, ang kamali lang namin talaga dito ay hindi kami nag-double check ng sukat. Although substandard yung sukat niya, o kaya naman wala sa standard yung sukat niya, undersize yung sukat niya. So yun pa rin yung pagkakamali namin, hindi kami nag-double check. So ayun, tips ko lang sa inyo, double check kayo lagi. Kasi ang size nito, instead na 30 cm, nagiging 29 point something na lang siya. So mula doon, yung 29 point something na yun, naipon siya until may gap siya na 2 cm. So ang laki nun. Ang laki nung binawas. Kasi tingnan nyo, naglagay na kami ng gap. Ayan, naglagay na kami ng mga gap niyan para mahabol. Kasi nga, nung napansin namin na lumiliit na, ay lumalaki na, kumbaga nawawala na yung sukat. Kasi sinusukat natin yan, nilalapisan natin yan. Para at least makukuha mo talaga yung layout. So ngayon, yun yung naging problem. Ayan na, may siwang na siya. So malaking aral to para sa amin. Kasi ngayon lang namin na-encounter ito. Siguro kung may mga tiles pa na darating habang tumatagal ang panahon, baka lumilit na lumilit, wala na sa standard na sukat. Di bali sana yung naging manipis na lang siya eh. Huwag lang siyang lumiit dun sa may standard na sukat natin na usually ginagamit natin, like 30 cm by 30 cm, 30 cm by 60 cm. So yun yung mga usually na ginagamit naman natin. So dahil dito 30 by 60, in-expect natin na nasa standard, pero wala. No? Malaking aral yun para sa akin, lalo na sa mga tropa na mag-double check tayo. Tingnan nyo to, ito nag-double check na kami dito, kaya ang nangyari naman, baliktad, ayun, may siruko tayo dun. Pero okay lang, kayang-kaya naman. So tingnan natin. So ito papagawa ko, nandiyan na yung wood planks eh. Pinapapunta ko nga dito yung cabinet maker natin kasi install na to. So ito, nakuha na namin yung sukat niya. Sitcon na lang yan. Tawag na ito, grout na lang. So, kasi ito yung pinakahuli na in-installan nila ng tiles. Kaya alam na nila na undersize to. Kasi yung unang nilagyan namin, yun yung
Kumbaga, doon namin nalaman na mali yung sukat ng tiles natin. Kasi kung titingnan natin, napakaganda niya, tingnan na. So, isa lang yung tiles na ginamit namin dito. Kaya nga, malaking aral sa tropa. Ayan si Ronnie, yung leadman natin dito. Niya may bagam, Ronnie. Undersize ka na yung tiles. Sabi na sa akin eh, "Sir, paano kaya to?" Pero may solusyon naman tayo dyan sa mga ganyan.